naman po ang latest sa daigdig ng palakasan sa football. Hindi po maglalaro para sa Philippine Ascals sa prestiyosong AFF Suzuki Cup si star goalkeeper Neil Etheridge. Ito dahil may commitment pa ang 22-year-old Phil English Booter sa kanyang mother ball club sa Europa. Sa kabila nito, hindi naman natitinag ang Ascals coaching staff dahil kumpiyansa sila sa kakayahan ni backup goalie Edward Sacapano. Ito ang tinutukan ni Miss Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Nagpupunyi ang mga Southeast Asian rivals ng Philippine Ascals sa non-inclusion sa team ni na superstar goalie Neil Etheridge at striker Stefan Schrock. Sa isang pahayag, hindi na itago ni Thai head coach Winfried Schaefer ang labis na katuwaan sa pagkawala sa Ascals roster ni na Etheridge at Schrock na parehong may commitment sa kani-kanilang mother ball club sa Europe. Masasabing mataas ang respeto ngayon ng mga ASEAN nations sa Pilipinas pagdating sa football kumpara noong araw. Sa katunayan, sa tune-up match ng Pilipinas at Singapore noong isang linggo, dumayo pa sa Cebu City si Schaefer para mag-scout at mag-observe. Gayunpaman, sinabi ni Schaefer na ibubuhos nila ang lahat upang matiyak na hindi sila mananakawan ng mga Pinoy booters sa kanilang home soil. Ang Thailand ay ang unang makakabangga ng Ascals sa group eliminations ng AFF Suzuki Cup sa Sabado, ganap na alas 5:30 ng hapon. Samantala, walang nakikitang problema si sports radio football commentator Bob Salvacion sa pagkawala ni Etheridge sa national team. Ito'y dahil maganda naman aniya ang ipinakita ni reliever Edward Sacapano sa nakalipas na friendly game kung saan siya pa nga ang naging hero sa 1-0 win ng Pilipinas kontra Singapore. Unang cases na narinig mo na nasabi niya win sa Kapanya ng performance against sa Singapore. So, hopefully maganda. Maganda yung sa according to the newspaper. Maganda yung pinakita. So probably manalo yun. Pero sa tingin mo sir, hindi ba malaking kawalan si Neil Etheridge doon? Malaki. The fact that of course, yung nagkakilala na sila dyan, matagal lang yung playing for the national for many years. So. Dagdag pa ni Salvacion, tumabla lamang ang Pilipinas sa laban kontra Thailand. Tiyak na may pag-asa tayong umabante sa susunod na round. Kung manalo tayo dito, siguro, tuloy-tuloy na yan. Back to zero tayo. Maganda mga preparation, magandang handa no, para dito sa ating pupunan para doon sa Suzuki Cup. I believe na maganda ang sharing natin. Hindi, back to zero ulit tayo. Sa ngayon ay tila malabong pakawalan ng N-Power League 2 si Etheridge dahil nito lamang nakaraang linggo ay napasama pa siya sa starting 11 ng team. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At saka papasok po na balita, inirelease na po ng Bristol Rovers si Neil Etheridge at pinayagan na itong lumaro para sa Philippine Ascals sa magaganap na Suzuki Cup simula po sa Sabado. Sa boxing, muling hinikayat ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. na pagbigyan ng Titanic Clash na hinihilig ng milyong-milyong fight fans. Sa negosasyon para sa salpukan ng 2 pound-for-pound rivals ay nakailang beses na pong pumalya dahil sa issue ng random blood testing at revenue split. Kasunod dito, muling iginiit naman ni Pacman na ni minsan ay hindi siya gumamit ng performance-enhancing drugs at ang kanyang mga inaning tagumpay ay bunga ng kanyang kasipagan at kaloob ng Diyos. Ang detalye sa report ni veteran sports columnist Flor Perez. Walang sisihin kapag hindi natuloy ang bakbakan kundi si Floyd Mayweather Jr. Ito ang binigyang din ni Fighter of the Decade Manny Pacquiao sa panayam ni John Saraceno ng USA Today. Ayon kay Pacquiao, nagparaya na siya sa issue ng revenue split at maging sa iba pang rules ng laban, pero talagaan niyang hindi nauubusan ng alibay si Mayweather. I got 45 and he got 55 just to make the fight happen, and no problem with the others staying in the rules and regulation that he want to apply in this fight, just to make this fight happen. So everybody knows this fight. Yeah, so it's not no, the fight is not happening, it's not my fault. Ginawanan lamang rin ni Pacquiao ang alok ni Mayweather na $40 million fight purse dahil paraan niya siyang itinuturing na pipitsuging boksingero ng rival. Offered you $40 million flat fee, right? $40 million. Crazy, isn't it? Because he offered 40 million, nothing. No upside. No upside, no pay-per-view. He gave the 100% pay-per-view. I mean, He made you an offer you would not accept. he think me like I'm like the a bomb boxer.
Naniniwala rin ang 33-year-old fighting congressman na kaya panayang iwas sa kanya ni Pretty Boy Floyd ay dahil gusto ng Grand Rapids, Michigan native na magretiro na undefeated. Kasabay nito, nagpahiwatig si Pacquiao na kung hindi maisa sa katuparan sa susunod na taon ang sagupan nila ni Mayweather, malabo na niyang matuloy pa ang pound-for-pound showdown na pinakaabangan ng lahat. Sa ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng training camp si Pacquiao, Wildcat Gym sa Hollywood, California, bilang paghahanda para sa unprecedented fourth battle kontra Mexican counter-puncher Juan Manuel Marquez sa Disyembre 9. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. At bilang pangwakas sa ating mga sports update sa basketball, en route to recovery na si Alaska Aces prize rookie Calvin Abueva. Sa panayam ng PTV Sports, ipinalita ni Alaska mentor Luigi Trillo na nakadextrose pa rin si Abueva. Pero bukas po ay maaari nang lumabas ng ospital ang tinaguriang The Beast. Hindi po nakalaro si Abueva noong linggo kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos sa isugod sa ospital noong Sabado dahil sa sobrang pananakit ng ilong. Namaga ang sinus ni Abueva dahil di umano sa dalawang magkakasunod na pagdunggol sa kanyang ilong sa magkahiwalay na ball game sa PBA Philippine Cup. Umasa si Trillo na magiging sapat ang 8-day break ng Aces para makasama si Abueva sa kanilang hangad na maputol na ang 4-game losing skid. Ang susunod po na signatura ng Alaska ay kontra Meralco Bolt sa November 28. At sumayin niyo po mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Kaming ihahain sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po, Sto Badua.